Hallelujah. So, good morning po sa ating lahat. Isang magandang umaga po sa bawat isa. Nabati na po ba natin yung mga katabi po natin? Isang magandang umaga. Tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Sino po dito nagagalak at narito po tayo ngayon? Amen. Alam ko po, bawat isa po sa atin ay nagagalak dahil tayo po ay narito at binigyan po ng bagong pagkakataon ng Panginoon. Di po ba na makapagsama-sama at muli makapag-alay sa Kanya ng papuri ng pagsambahan. Sino po dito pinagpala ng Panginoon sa buong linggo? Amen. So lahat po tayo, salamat po sa Diyos sapagkat iningatan tayo sa buong linggo. Tama po ba? So napakarami pong bagay na dapat po natin ipagpasalamat sa Panginoon. Basahin ko lamang po yung awit 100 verse 4 to 5. Sabi po doon, pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng damong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay, laging tapat kailanman. Maaari po ba natin palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Lahat na nagmamahal sa Panginoon, pwede po ba sumigaw ng Hallelujah? Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. So, bagay nito, kami Panginoon ay magpupuri, mag-aalay ng pagpapagawa. We invite your Holy Spirit
Panginoon, pag-ibig sa amin. Salamat, Lord God, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Panginoon. Narito po kami, Lord God. Nagpapakumbaba, Panginoon, sa mga lahat. Wala po kami ibang ninanais, Lord God, sa aming buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon, ang presensya, Panginoon, sa aming buhay. Hallelujah, Jesus. Panginoon, linisin mo, Panginoon, ang ating mga puso. Alisin mo, Panginoon, na anumang bagay, Panginoon, yung sa amin, Lord God, na hindi sa iyo, Panginoon. Hindi nakakalungkot sa iyo, Lord God. Panginoon, sa umaga po ito, hangad po namin, Lord God, na mabigyan ka po, Panginoon. Karangalan, Panginoon, ang kalwalhatian, Panginoon. Hallelujah. Hangad po namin, Panginoon, na isang pusong tapat, Lord God, sa inyo. Pusong handang maglingkod, Lord God. Pusong katulad, Panginoon, na sa ating Panginoong Jesus. Katulad sa iyo, Panginoong Jesus. Pusong nagpapakumbaba, Lord God. We want, Lord God, a heart, Lord God, of a servant, Lord Jesus. Hallelujah. Yes, Lord God. We worship you, Banal na Espiritu. Kumilos ka na po sa aming kalagitnaan, Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming mga panalangin, Lord Jesus. We thank you. We worship you, Jesus. Mangusap ka sa bawat isa kasama sa umaga. Kaya ko ay malapit, tatanungin ang iyong pag-ibig. Susundin ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig. Diyos na langit, Diyos na langit at lupa. Sa yakap mo'y umaasa. Pag-ibig mong pinamamahalin, kulay at kamahal-mahal. Pagiging po natin ang buong puso. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man tutungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay pa, nililipunan sa bawat harap haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko. Pusong tapat sa aking likhain. Diyos mo ang tanging yayakapin. Ika'y susundin. Hallelujah ng aming panalangin. Hallelujah. Surat mo ay lalapit. Dadamhin ang iyong pag-ibig. Susundin ko ang iyong nais. Mukha mo ang siyang ibig. Diyos na langit at lupa. Sa
At syempre, sa umaga nito, pagpapalaan tayo ng kanyang mga salita. Napaka-importante mga kapatid na sumamba tayo at only every Sunday but every day. At we also should pray. Manalangin tayo palagi, especially sa panahon ito na kung saan maraming problema ang Pilipinas. Ano po? Purihin po si Lord. Hindi lang po natin pakakahabaan ang introduction. Kaya sa umaga po ito, be attentive as we study the Word of God. Purihin po ang Panginoon, palakpakan po natin ang Diyos. Alam po niyo mga kapatid, several times, tinangka ni Apostle Paul na mag-minister sa mga kapatid sa Roma. Hindi po sa Vatican. At kaya ginawa po niya, he wrote a letter or he wrote an epistle to show to Christians in Rome yung kanyang pagnanais to minister the word, which is so precious ang kanyang mga salita. At ganito ang sabi ng Bible in the book of Romans chapter 1 verse 8 to 15. Ito po ang mag-uulan po natin ng pansin. Ito po ang ating tatalakayin sa umagang ito. Ang sabi po ng Bible, mamaya ay yung mga verses na ito, some of the verses ay mababasa natin sa PowerPoint. But meantime, basahin natin from our Bible or Bible app sa ating mga cellphone, but preferably kung meron po tayong Bible. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Pablo ganito, verse 8, una sa lahat, ako ay nagpapasalamat sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat. Dahil ang inyong pananampalataya ay balitang-balita. Your faith is so famous sa buong daigdig. Verse 9, God is my witness, saksi ko ang Diyos, na pinaglilingkuran ko ng buong puso, whom I serve, God, with all my heart, sa pamamagitan ng aking pangangaral ng mabuting balita tungkol sa kanyang anak, na lagi ko kayong dinadalangin. Verse 10, lagi kong hinihiling, notice, one of his ministry is the ministry of intercession or prayer. Lagi kong hinihiling na loobin ng Diyos na matuloy ang pagpunta ko riyan. Sabik na sabik si Pablo to visit them personally. But at this point in time, hindi siya nabigyan ng pagkakataon to visit Christians in Rome. Verse 11, nananabig akong makita kayo upang ibahagi sa inyo ang mga kaloob ng Espiritu Santo sa ikatatatag ninyo, upang magkatulungan tayo
sa ikalalakas ng bawat isa sa pamamagitan ng ating pananalig o pananampalataya sa Diyos. Verse 13, nais kong malaman ninyo na ilang ulit kong binalak na pumunta riyan. Siguro at this point in time, he was so frustrated. Kung minsan, may mga kamag-anak tayo, kapatid, gusto nating bisitahin, pero hindi tayo nabibigyan ng pagkakataon, so sometimes, dito, at this point in time, siguro frustrated si Paul. Ngunit laging may hadlang. What was the reason? Nais kong makahikayat diyan ng mga sasampalataya kay Kristo tulad ng nagawa ko sa ibang mga hentil. Remember, si Pablo was the apostle to the Gentiles. Pagka sinabing hentil ng Jews, si Pedro, ang ministry nila to preach the gospel sa kanilang sariling mga kababayan, sa mga Hudyo. But Paul was the apostle to the Gentiles, tayo mga hentil. May pananagutan ako sa lahat ng tao. Sa mga sibilisado o hindi, sa marurunong at mangmang. Nais kong ipangaral diyan sa Roma ang mabuting balita ng kaligtasan na si Kristo ang paligtasan. Amen. Purihin po si Lord. Napakabuti niya. Makikita po natin dito sa sulat po ni Pablo, sa portion ito ng Book of Romans, si Pablo ay isang halimbawa ng isang committed Christian, ng isang tunay na disipulo ni Kristo. Here in Romans chapter 1, verse 8 to 15, binanggit po niya ang siyang nakatangian na dapat taglayin ng isang disipulo at tagusunod ni Kristo. Sa umagang ito, hindi po natin matatalakay itong lahat, itong 9 karakteristik ng isang Christian, isang tagusunod ni Kristo. But magko-concentrate lamang tayo sa 3 katangian sapagkat hindi natin ito kayang talakayin sa umagang ito, medyo mahaba ito. Ano po? Siguro sa susunod na araw. So ang tanong ay ganito, ano po ba yung mga katangian na dapat taglayin ng isang disipulo o tagasunod ni Kristo? What every Christian should be. Dito po sa ating binasa, nawala, yan. Dito po sa ating binasa, sa Romans chapter 1, verse 8 to 15, ang unang binanggit niya mga kapatid, na katangian na dapat taglayin ng isang Kristiyano ay every Christian should be thankful. Ang bawat Kristiyano, may pera man siya o wala, umulan o bagyo, may problema man siya o masagana man siya, every Christian should be thankful. Ang sabi ng Bible, ang sabi ni Pablo, kanina binasa natin, at ngayon mababasa natin dito po sa ating PowerPoint, una, ang sabi niya sa Romans chapter 1 verse 8, first of all, sabihin natin, first of all, una sa lahat, ano kanyang ginawa? Nagpapasalamat ako sa aking Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo dahil sa inyong lahat.
So every Christian should be thankful. Matthew Henry, the famous Bible expositor, was once robbed by thieves. Siya po ay hinold up, ninakawan, habang nakasakay siya sa kanyang kabayo, sa kanyang, I don't know kung may karwahe, no? Basta nakasakay siya sa kanyang kabayo, hinold up siya, ninakawan. Siya po ba ay nagalit? Ano po ang kanyang naging attitude? Ang sabi niya, una sa lahat, ako ay nagpapasalamat. Imagine, saying that, ninakawan na, ginawa ng masama. Pero sabi niya, una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil, ang sabi ni Matthew Henry, nagpapasalamat ako dahil ngayon lang ako ninakawan. Nakakatawa, no? Pangalawa, ang sabi niya, secondly, ninakaw ang pera ko, subalit hindi naman ako pinatay. Tubuhay pa siya, di ba? Pangatlo, ang sabi ni Matthew Henry, ninakaw nila ang lahat, ngunit hindi naman ito malaking halaga. Always nakatingin siya sa may positive outlook siya. Because Kristiyano siya. In every situation, ang nakikita niya kahit negatibo yung kanyang karanasan, nakikita niya palagi positibo. Pang-apat, he said, hinold up ako, notice yung kanyang sinabi, hinold up ako at hindi naman ako ang nag-hold up. Palakpakan natin si Lord. Siguro sasabihin natin, Pastor, kung alam mo lamang, wala akong pera ngayon. Di pa ako nag-aalmusal. Maniningil yung mga Penelco, yung water district. Alam po niyo, ano ho, ang sabi ni Dr. Curtis Hudson, there's always something to thank God for. Di ba? Maraming bagay na dapat na ipapasalamat natin sa Diyos. Ano po niyo kahapon? Kagabi, nakikinig ako ng isang pagkatoo. Isang kabataan, 20 anyos, nag-skateboard siya. Tumama yung kanyang ulo, biyak, no? Mula rito, no? Pero nabuhay po siya. Binuhay po siya ng Diyos. Ang sabi niya, kung mabuhay ka sa araw na ito, malaking pagpapala na. Diba? Malaking pagpapala na. Ano po? Alam mo niyo, ganyan ang attitude ni Pablo, ganyan ang dapat nating taglaying attitude sa buhay natin. Sumulat si Pablo sa Roma, at ano sinabi niya? Ano sinabi niya? Salamat sa inyo. Salamat sa kanila. Alam po niyo, hindi siya ang nagtatag ng simbahan ng Roma, at ayon sa tradisyon, ito tinatag ni Pedro. Pero si Pedro, di siya kauna-unahang bishop ng Vatican. For our information,
sa iglesia ay pinagpala. Ang sabi niya, ang sabi dito sa portion nito ng scripture sa Romans chapter 1, ang mga kapatid sa iglesia ng Roma ay pinagpala at ang sabi niya, balitang-balita ang inyong pananampalataya sa buong mundo. Ano? Your faith was so famous all over the world. Sabi niya, ibig sabihin, kapag sinabing all over the world, na tinutukoy po niya, ibig sabihin kasi ng mga panahon ngayon sa yung ang dominant power ay ang Roman Empire. Ibig sabihin, nang sinabi niya na your faith was famous all over the world, ibig sabihin ito yung mga bansang sakop ngayon ng ito yung mga bansang sakop ng Roman Empire. Katumbas kayo na 40 bansa sa Europa, North Africa at gitnang silangan. Alam po niyo remember, hindi siya nagtatag ng iglesia ng Roma. According to tradition, it was Peter. It was yung ibang mga apostol, mga kapatid na Hudyo. Subalit, sa halip na mainggit o magselos dahil he was not the founder of the church, ano po ang kanyang ginawa? Nagpasalamat si Pablo sa kanila. He was so thankful to them. Ganyan po ba ang ating attitude? Alam po niyo, sa mga pastor ngayon, sa mga simbahan ngayon, madalas maraming inggitan, jealousy. Kami ang pinakamalaking simbahan. Right? Kami ang pinakamatatag na simbahan. Yung simbahan namin, pinakamatutulis yung bubong. Alam niyo ano yan? Ano nga? Notice, instead of being jealous, Paul was thankful. He could praise the Lord whether it was part of his ministry or not. Alam naman natin, hindi lingid sa atin, si Pablo ay nakaranas sa maraming hirap bilang apostol. Napakahirap na kanyang dinanas as an apostle bilang lingkod ni Kristo. Tayo ang paupalan natin, naka-aircon. Ano ba? Baka hindi pa tayo nagpe-persecute or nasasabihan against our faith. Napakaraming karanasan ni Pablo na kung if we study his life, siguro baka ma-discourage ka o ma-discourage siya, pero hindi siya ganun. Ang sabi niya, in the book of Acts, sa bawat syudad, ang sabi ni Pablo, ako ay ibibilanggo at uusigin. Ang sabi niya, ako ay kinidnap, binugbog, binagbantaan. He was threatened. Many times, he was arrested for his faith. He was accused falsely. Dinimanda. Nilait. Pinagsabihan ng mga masasakit dahil kay Kristo. He was ignored. Hindi siya pinansin. And once, while he was traveling, yung barkong kanyang sinasakyan nasira, was shipwreck. Ano po? One time,
Sabi niya, once, tinuklaw ako ng ahas. And according to tradition, alam po nyo, ano ang naging sanhi ng kanyang kamatayan? Si Pablo ay pinubutan. He was beheaded sa utos ng emperor. In addition, ang sabi niya sa 2 Corinto chapter 11 verse 25, wala po sa ating PowerPoint. Ang sabi ni Pablo, 3 times hinampas ako ng mga pamalo ng mga Roman soldier. Ay yung pamalang tinutukoy dito parang baseball bat. Bakit na yung baseball bat? Ganon. At yung mga Romano, pagka hinampas ka, pinahirapan ka, hindi yung titigil hanggang kaya nila. Titigil lamang yun kapag pagod na sila. Ganon ang naranasan ni Pablo. Ano po? Ang sabi niya, minsan pinagbabato ako. 3 ulit na nawasak ang barkong aking sinasakyan. And one time, isang araw at isang gabi, nasa palutang-lutang ako sa dagat. Parang Titanic. Parang si Jack. Ang Titanic. In addition, sa kanyang katotoo, nang sumulat siya kay Timoteo sa 2 Timoteo chapter 2 verse 9, sinabi niya, tinuring ako masamang tao. Ang kanyang kasalanan lamang ay pinaharal si Kristo. Ba't tinuring siyang masamang tao? At alam po ba ilang taon siyang binilanggo? He was in prison for his faith sa loob ng 5 years. 5 taon. Nakulong. Hindi dahil siya ay masama, nakulong siya dahil kay Kristo. Dahil sa pangangaral ng mabuting balita. At sabi niya, nagkaroon ako ng isang thorn in the flesh. Sabi nila, itong thorn in the flesh, isang sakit na hindi gumaling-galing. Nagkaroon ng isang tinik na laman sa laman o kapansanan. 2 Corinto chapter 12 verse 7. Sa lahat ng ito, mga kapatid, palagay nyo, kung kayo nasa katayuan ni Pablo, ano ang inyong magiging attitude? Marami dyan sinusumpa ang Diyos. Unthankful, ungrateful. What was Paul's attitude? Sabi niya sa unang Thessalonica chapter 5 verse 18, nagpapasalamat ako sa Diyos. Imagine experiencing those negative experience sa kanyang buhay. Pero sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos. Never si Pablo na nag-complain sa Diyos. Nagpapasalamat ako sa Diyos sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Purihin mo si Lord, napakabuti po niya. So, how does one cultivate a thankful spirit? Siguro marami sa atin, napakatindi ng mga pagsubok na naranasan, di ba? Kasi atin na ito, hindi ang pagsubok ito. Pero how does one cultivate a thankful spirit? Importante na merong tayong pinaghuhugutan o pinagbabasihan ng ating
para magkaroon tayo ng tawag ng thankful attitude. How does one cultivate the thankful spirit? The answer is placing Jesus Christ at the center of all you do. If you make Him your sufficiency, then you will always be satisfied. Upang magtaglay tayo, magkaroon ng magtaglay ng pusong thankful, mapagpasalamat, si Kristo ang maging sentro ng lahat ng iyong gagawin. Kung siya ay sapat sa iyo, mga kapatid, magiging kontento pa sa lahat. If it, on the other hand, no? Kasi mas maraming tao nakokontento lang sila pagka when the weather is maganda, pag marami silang pera, kapag malusog sila, masaya. Pero mga kapatid, tandaan natin, ang sabi ni Alan Carr, if it takes material and physical blessings to make you thankful, pinakakawawa tayong tao, then you are likely to be depressed and defeated. Tandaan po natin yan. Kung may mga material na bagay at mga pisikal na pagpapala ka lang magpapasalamat, of course, we have to thank God for everything, even yung mga material blessing na tinatanggap natin. Yung ating mga trabaho, we have to thank God sa mga bagay na yan. Blessing yan eh. Pero hindi dapat doon lang nakatuon yung ating pagpapasalamat. Ano po mga kapatid? Si Kristo, tandaan natin, si Kristo ang sikreto upang ikaw ay magkaroon ng fulfillment o kasiyahan o magkaroon, makultivate yung tinatawag na thanksgiving heart kay Lord. Tandaan natin, mga kapatid, the secret lies in being satisfied and thankful is Jesus. Si Jesus lang talaga. Ang sikreto, hindi na sikret eh. Ano bang pakabagay ang kung saan nagiging thankful tayo? Mga material na bagay ba? Hindi na sa mga bagay na yan. Ang tunay na ang ating motivation to be thankful is none other than the person of Jesus Christ, our Lord and Savior. Palatakan natin sa Lord. Notice yung motivation ni Pablo. Sabi niya, Philippians chapter 4 verse 12, naranasan ko maghikahos, maghirap, at managana. Natutuhan ko hanapin ang anumang katayuan sa buhay. Ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasalatan. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. So, una sa lahat, mga kapatid, na dapat taglayin ang isang tunay na disipulo ni Kristo, tagasunod ni Kristo, what every Christian should be is number one, every Christian should be thankful. Sabi natin, thankful. Secondly, pangalawa, na dapat taglayin ng isang matapat at tagasunod ni Kristo is that every Christian should be committed. Ito, mahirap gawin ito. Yung commitment sa Diyos. Notice yung sinabi ni Pablo sa Romans
chapter 8, verse 9, o pakicheck na. Romans chapter 8, verse 9. Anyway, sabi niya, saksi ko ang Diyos, God is my witness. Ano sinabi niya? Na pinaglilingkuran ko. Sabi natin, paglilingkod. Yan. Pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng aking pangangaral ng magmabuting balita tungkol sa kanyang anak. Notice, ano sinabi niya? Paul said that he is totally committed to Christ. He's totally committed to Christ. Sa lahat ng kanyang sinulat, sinabi, at saan man siya mapunta, mga kapatid, si Pablo ay living witness ng isang tagasunod ni Kristo na sinuko ang kanyang buhay sa Diyos. Ito ang dahilan. Kaya siya nagtagumpay. Praise God. Tandaan natin, no? When nothing else matters in your life, but what matters to the Lord, His work will get done. Kung si Kristo ang pinakamahalaga sa buhay mo at ang kanyang gawain, kapatid, magagawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. There was a man of God by the name of Adoniram Judson. He went to Burma, isang Asian country. Malapit ito sa Vietnam, no? Boundary ata ito ng Vietnam. He went to Burma to preach the gospel for 18 years. Pagka missionary ka, mga kapatid, you will stay in that place not for 1 month only, but for long time, doon ka natitira. Ganyan ang mga missionary. Ganyan ang example, ganyan ang biblical example ng mga missionary sa Bible. Amen? Ngayon lang nauso yung short-term missionary eh. Pero kung babasahin mo sa Bible, walang short-term missionary. Puro, pag yung mga missionary sa Pablo, sa Bible, like Paul, like this man, hindi sila tumirang basta mamatay sila. And most of the time, kapag ang missionary ka, may calling ka as an apostle. Ang ibig sabihin ng as an apostle, send one. At most of the time, yung mga apostle, mga kapatid, pinapatay sa kanilang pananampalataya. Remember, it's called apostles. Pinatay sila because of their faith. Amen? So, he went to Burma to preach the gospel for 18 years without a furlough. Pinangaral niya ang ebanghelyo sa Burma. And during those time, isang lugar, hanggang ngayon pa naman, ang Burma, isang lugar na mainit ang klima, hindi siya sanay kasi ito si Judson, European, sanay sa malamig na klima. He went there to preach the gospel for 18 years and hindi siya nagbakasyon kahit isang araw. He served there in Burma to preach the gospel at alam po niyo during his first 6 years as a missionary, wala siyang naipanalo kahit isang Burmese Christian. Imagine 6 years. Nangaral siya. Pero minsan, walang tumanggap kay Kristo sa kanyang pangangaral. In addition, mga kapatid, siya ay tinulong. Pinahirapan. Mga Buddhist ata, yung mga taga-Burma, yung mga
may mga templo sila, ang lalaki tapos natutulis. Ano, ganun sa Burma. Napunta ka ba doon Al-Qaeda? Parang Cambodia yan, parang Cambodia. Remember yung Angkor Wat, yung palasyo doon na mga ano yun, dedicated sa gods nila, yung Diyos nila. Parang ganun yung Burma. Siya po ay tinulong, pinahirapan, hindi niya naisip na umuwi sa sariling bansa kahit may pagkakataon ng magkasakit ang asawa. Ano ho, ito ay kanyang pinauwi kahit alam niyang 2 taon hindi sila magkikita. Wala siyang magawa, nakasakit ang asawa niya. Wala namang mga medical facilities sa Burma, very backward ang Burma. Unlike dun sa lugar sa Europe na pinanggalingan ni Adoniram, ano ho, maraming mga doktor, maraming mga modern hospital during the mga panahon na yun. Ano ho, imagine tinis niya yun for the sake na maligtas sa kanyang asawa, pinuwi niya. Sabi niya sa isang sulat, when he wrote to his wife, sabi, itong reason kung bakit siya ay committed kay Kristo. Sabi natin, committed. Ito sabi, life is short. Millions of Burmese are perishing. I'm almost the only person on earth who has attained their language to communicate salvation. Na nagpunta po siya sa Burma, wala siyang alam tungkol sa lingwahe ng mga Burmese. Pinag-aralan niya. At noong mga panahon niya, siya lang ang tanging European na may capacity to speak the language of the Burmese. Mahirap kaya yung language sa Burma. Ano? Pinag-aralan niya. Sabi niya, hindi ko alis dito. Maraming mga millions ng mga taga-Burma mamamatay na wala sa Kristo. They're dying, they're perishing. At ako lang ang binigyan ng pagkakataon ng Diyos na matutuhan ng kanilang lingwahe. Kaya ito ako, ipapangaral ko ang Ebanghelyo sa kanilang lingwahe. Eh, di man niya pwede ipangaral sa English eh. Hindi siya maintindihan. Inaral niya yun. And I think, I believe, kung di po ko nagkakamali, yung Bible, sinabi niya sa Burmese. Imagine 18 years. Naglingkod siya sa Burma. Sabi niya, itong reason kung bakit ako committed kay Lord. Tayo ba'y committed? Sabi niya, ang buhay ay maikli. Ang milyon-milyon sa Burma ay namamatay na hindi nakilala si Kristo. Ako lang sa buong mundo ang nakapag-aral ng kanilang lingwahe upang ipangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. That is total commitment. Are we committed? Paul said in Romans chapter 1 verse 9, for God is my witness, whom I serve. Sabi natin, serve with my spirit in the gospel of His Son. Notice, yung salitang serve o maglingkod. Ano ho? Noong tinignan ko ang meaning nito, in the original, serve is the same word that is translated worship. In other parts of the New Testament. Sa ibang bahagi po ng Bagong Tipan, ang salitang maglingkod o serve ay ang salitang ginamit ay ang pagsamba o worship.
Alan Carr said, there is no greater form of worship. Kasi, di ba, pagka Sunday, may mga gawain, nag-worship tayo. Tinataas natin ang kamay, kumakanta tayo, that's good. That's worship. Pero mga kapatid, ang tunay na worship, yung committed ka kay Lord sa paglilingkod, na naman ang problema, magpapatuloy ka, yun yung tunay na worship. There is no greater form of worship that can be rendered unto the Lord than pure, heartfelt service and devotion to the Lord. Ang question, mga kapatid, ay ganito. Is your life committed? It should be. Ano, mga kapatid? Ang sabi ni Pablo, sa Romans chapter 12, verse 1, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin. Ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay. That's total commitment, offering yourselves totally to God as a living sacrifice bilang handog na buhay. How? Banal, kalugod-lugod sa Kanya, holy, acceptable to God. Ito, notice, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Rick Warren once said, regarding our commitment to Christ, ang sabi niya, faithful servants never retire. Ako po, nag-retire ako sa aking trabaho noong 2005, 20 years ago. 23 years ako nagtrabaho sa government bank. Nag-retire ako. Pero 40 years na akong naborn na ako 1984. So, more than 41 years na ako. Sa awa ng Diyos na magpapatuloy sa paglilingkod kay Kristo. 40 years na akong member ng pastoral staff ng CHTM. 40 years sa DPP, naka 23 years na ako. Nag-retire ako sa bangko. Pero, may mga panahon na sabi ko, para magpapahinga na ako sa pagpapastoral. Senior na. Faithful servants never retire. You can retire from your career. Marami sa inyo mag-retire na sa trabaho. Pag nag-offer ng early retirement, si Ate Aida lang, ilang taon ko na gano'n, nagpunta ng karne. Wala pa kabata, nag-retire, medyo nag-retire na, pero pasunod-sunod pa. But you will never retire from serving God. Amen? Amen. Magre-retiro ka sa iyong trabaho, subalit hindi na magre-retiro sa paglilingkod. So, ano po yung mga katangian ng isang Kristiyano na dapat taglayin natin? Una, kailangan maging thankful siya o pagpasalamat. Pangalawa, dapat siya maging committed, hindi makitid. Committed kay Kristo. Marami nga makitid, pero sa CHTM, puro committed. Kalapakan na natin si Lord. Pangatlo, ito dapat hindi nawawala. Every Christian should be prayerful. Ano sabi ni Pablo? When he wrote an epistle, a letter to Roman Christians, he said this, saksi ko ang Diyos.
na pinaglilingkuran ko ng buong puso sa pamamagitan ng ating pangangaral ng magandang balita tungkol sa kanyang anak, na lagi ko kayo pinadalangin. Baka mag-track and field runner ito ako na ito. Sabi ni Pablo, ang pangunahing ministry niya ay mangaral ng mabuting balita ni Kristo. Subalit, may pangalawa siyang ministeryo na equally important. Ano yun? The ministry of prayer and intercession. Ang ministeryo ng panalangin. Ang sabi niya, pinapanalangin niya lagi ang mga Kristiyano sa Roma. Are we praying for our brothers and sisters? Pag may nabalita kayo, mga kapatid natin na may sakit, may problema, pinapipray ko ba natin sila? If we're praying for them, ang tawag ng ministry of intercession. Tagapamagitan ka. Ang ibig sabihin ng intercession, legal term yun na ginamit sa isang abogado na pinagtatanggol ang kanyang kliyente. Ito ibig sabihin ng intercession. Alam po nyo, napakabuti ng Diyos. Paul was a man of prayer. His praying wasn't selfish, but rather it was always spiritual and it was on behalf of others instead of himself. Ang kanyang panalangin ay hindi pang sarili lang, kundi ito ay para sa iba. Halimbawa, dinalangin niya ang Iglesia ng Pilipos. In Philippians chapter 1, verse 9. Sabi niya, and this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight, so that you may be able to discern what is best and may be pure and blameless until the day of Christ, filled with the fruit of righteousness that comes to Jesus Christ, to the glory and praise of God. Praise the Lord! Amen. Dinalangin din niya ang Iglesia ng Efeso. Dinalangin din niya ang Iglesia ng Colosa. Most of the time, ang ating mga panalangin ay pang sarili. Hindi pa masama ipag-pray yung ating family, ang ating mga sarili. Ako, pinag-pray ko everyday yung aking, mga anak, manugang, mga apo, aking asawa, at aking sarili, pinag-pray ko. But hindi lang yun yung uri ng panalangin na dapat meron tayo. Kailangan mabalansi yan. Pero most of the time, ang panalangin natin ay ganito. Lord, help me. Lord, bless me. Lord, bless my family. Lord, meet my need. At iba bang other prayer na pansarili. Alam po niyo mga kapatid, the Lord would help us to be engaged in a ministry on intercessory prayer. That is, God wants His children to be under a prayer burden for others. Nais ng Diyos ay panalangin natin ang iba upang kanilang mga kabigatan ay pasagin natin sa panalangin. Burden bearer tayo eh. Ano po? Niligtas tayo ni Lord, we are saved to serve, and one of the most important ministries, the ministry of intercession. Ministry of prayer. That's why Paul said in Ephesians chapter 6, verse 18, ito sabi, ito ang aming patutuan. Ang lahat ng ito'y gawin niyo sa pamamagitan ng pananalangin at pagsamo. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon sa patnubay ng Espiritu Santo. Kaya't lagi kayong maging handa at patuloy na manalangin para kanino? Para sa lahat. Especially sa mga kapatid ni Kristo na hinirang ng Diyos.
Sino po ba ang ating dinadalangin palagi? Ang ating sarili ba o iba? Sa bagay na ito, malaki ang dapat nating pagbuhin. Amen. E.M. Bounds, a man of prayer, he quoted, "What the church needs today is not more machinery or better, not new organizations or more noble methods." Alam mo na, ano? Ngayon, lagi pinag-uusapan, ito dapat yung discipleship method na ang gagawin natin. Dapat G12, dapat D12, dapat BCF12, dapat GIF12. Walang masama sa lahat na yan. Pero mga kapatid, importante sa lahat yung prayer. Kasi, napakagaling man natin mag-disciple. Wala naman yung anointing ni Lord, hindi man tayo pinasihan, yung simbahan ng Diyos. Yung pagkasi ni Lord, nagano yan, through prayer. Sa lahat ng ating gagawin, prayer. Ito ang reason kung bakit yung CHTM punta ngayon, nandito 40 years na. Kasi since the foundation, inception ng CHTM, nagtuloy-tuloy ang panalangin eh. Dito sa CHTM eh. Every Wednesday, meron tayong prayer meeting. Di ba? Yung men's fellowship, pagka nagkita-kita, yung men's ministry, women's ministry, may prayer sila. Yung ating children's ministry, nagpipray yung mga tinuturoan nila, yung mga batang mag-pray. Natutuwa ako dito sa music team. Diba? Nagpipray kayo. Importante yung prayer. Amen? Kaya, ulitin ko, sabi ni Ian Bounds. Kasi, ang mga pastor ngayon, napakatatalino eh. Mga doctorate, mga PhD, walang masamang mag-aral. Ano ako, ang dami kong certificate eh, ganyan ata eh. Sa mga seminar eh. Pero ito punta natin. What the church needs today is not more machinery or better. Hindi yan yung, kailangan napakaganda ng aming simbahan. Naka-aircon tinggan, naka-aircon tayo. Kailangan yung mga pastor namin PhD, doctorate. Walang masama doon. Kasi kung ako may pagkakataon, baka nag-aaral din ako sa actually, nag-aaral kami sa short-term Bible course nilang pastor dito. What the church needs today is not more machinery or better than new organization or more novel methods, but men and women whom the Holy Ghost can use. Men of prayer, men mighty in prayer. Kailangan ng simbahan ngayon, higit sa lahat, ay mga Kristiyano na ginabayan ng Espiritu Santo, mga lalaki at babae na mananalangin. Notice, mababasa po natin, when Jesus Christ was here on earth, isa lamang ang hiniling ng mga apostol sa kanya. Ano hiniling ng mga apostol sa kanya? Hiniling ba nila, Lord, kailangan yung marami kaming alam sa Bible, hindi mo masama, kailangan gawin natin yan. Lord, kailangan mahusay akong mag-preach. Hindi mo masama, kasi preaching is an art. Kailangan ginabayan ng Espiritu Santo. Ano sabi ng mga apostol? Kay Jesus, Lord, teach us to pray. Diba? Teach us to pray. Praise God. Nawa sa bagay nito ay marami tayong nakuha. At what every Christian should be, number one, every Christian should be. Number two, every Christian should be. Every Christian should be. Thank God.
Pagpalain kayo ng Lord at tayo po ay manalangin. Palpakan natin si Lord. Manalangin natin. Tayo po manalangin, tumayo. Salamat po, Panginoon, sa mga reminder, paalala, na dapat natin taglayin ang mga bagay na ito bilang mga tagasunod ni Kristo. Tulungan mo kami to be steadfast sa aming commitment kay Kristo. Ano man ang nangyari, ano man ang aming sitwasyon, Lord, ang prayer namin, ang simbahan ito, mga member ng aming family, ay maging thankful, committed, and prayerful. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. At I'm thanking you, Lord, at ako po ay ginabayan mo to expand the Word of God sa iyo po, mga anak, sa bawat ito. This is such a great privilege for me as well as your people na binigyan mo ng privilege to hear and study the Word of God. Because the Word of God is where your presence is. Ang iyong mga salita, kung saan pinapangaral ang iyong mga salita, nandoon ang iyong presence. Nandoon si Kristo. Hindi mo kami iwan. Hindi mo kami pababayaan. Siya sa amin ka. Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Nakabalutin mo ng banal na dugo mo ang bawat isa. Patuloy mo kami ingatan. At Lord, lagi namin tandaan. Ang mga sitwasyon, all things work together for good to them that love the Lord, who are called according to your purpose. Salamat po, purihin ka. Napakabuti mo, dakila ng banal